Ito nga pala yung araw na sobrang napaka-bless para sa amin, lalong-lalo na yung mag-asawa na sina Bayaw Kevin at ang aking kapatid. Dahil itong araw nga na ito ay sa wakas ay mauumpisahan na ang kanilang pinapangarap na bahay. Siyempre bago nga pala ang lahat ay siyempre babiyahin muna tayo papuntang Maligaya. Kaya nga pala kami nagabihan sa pagpunta sa Maligaya dahil naisakto kasi meron silang larong basketball. Siyempre dito na rin kami natulog sa Maligaya para naman maaga sila magpapatayo ng mga module. At sa tent na nga pala kami natulog dahil kapag ganitong bundok-bundok ay ang sarap matulog sa tent. Napakasarap talaga gumising lalo na kapag ganito ang mga nakikita mo. Inumpisahan na nga rin pala nila magpatayo ng module para naman meron na tayong pagsisilungan dahil sumisilip na nga itong araw. At syempre tig-isa nga pala kami ng tent para naman pag maglambingan kayo ay walang makakakita. At sa mga oras nga na ito ay sobrang napakahapdi ng aking mga mata dahil nung nakarating na kami dito sa Maligaya ay ang mga alauna na at madaling araw na nga nung nakatulog kami dahil nagpatayo pa nga kami ng tent. At 5 AM na nga nung nagising kami dahil magpapatayo pa sila ng module. Halos 3 hours nga lang yung aming tulog pero okay na okay lang dahil sobrang nag-enjoy naman kami. At pagkatapos nga nila pinatayo yung module ay agad-agad na silang nag-ayos at nag-prepare na rin sila ng ating makakain. At hindi pa nga pala ito yung talagang groundbreaking ceremony niya dahil wala pa yung mga engineer. Pinaghanda nga pala muna kami ng aming makakain dahil galing pa sa biyahe yung mga kasama namin, talagang paniguradong nagugutom na tong mga to. At sobrang napaka-bless talaga itong araw na ito dahil itong araw na ito ay birthday din ng aking bayaw. Saktong-sakto nga pala sa pag-groundbreaking ceremony ng kanilang pinapangarap na bahay. Kaya nagpakatay nga itong bayaw ko ng 2 baboy. Yung isang baboy nga iluluto ito sa iba't ibang putahe. At yung isang baboy naman ay lilitsunin nila. Siyempre bago tayo kumain ay ipag-pray muna natin yung pagkain na nasa harapan natin. At habang busy nga sila sa pagkain ay niluluto naman na nila yung lechon para sakto mamaya kapag meron na yung mga engineer. At habang kumakain nga kami ay hindi ko talaga maiiwasan na mapalingon sa lechon. Kung bakit naman kasi napakasarap tong lechon kahit na pinapaikot ka na niya. At nung tapos na nga kami kumain ay sakto naman na may dumaan na nagtitinda ng ice cream. At sakto naman kabidyo ko namin ang aking bayaw kaya naman pinatawag niya ito. Dahil balak niya pala itong bilhin na lang lahat yung ice cream. At nung binili na nga ng aking bayaw yung ice cream ay nagpila na yung mga bata. Halos kakatapos nga namin kumain ay mag-ice cream na naman sila. At hindi na nga umalis yung nagtitinda ng ice cream hanggat hindi naubos yung ice cream niya. At sobrang saya nga ng mga bata dahil napa-unli ice cream sila nang wala sa oras. Nang dahil sa mga batang to na hindi tumitigil sa pagkuha ng ice cream ay nangawit na yung kamay nung nagtitinda ng ice cream. Kaya sinaban na nga ng kapatid ng aking bayaw. At syempre hindi naman tayo magpapatalo sa mga batang to para naman lamigin yung nag-iinit nating katawan. At habang pinipilaan nga yung ice cream ay ito namang ipagkuha ay todo sa pagkanta. Alam mo naman kapag ganitong selebrasyon ay hindi mawawala ang video, okay? Dahil mararamdaman mo talaga yung saya kapag meron kang naririnig na kantahan. Lalong-lalo na kapag sa inuman. Habang nagkakantahan sila sa video, okay, pumunta naman ako dito sa Kubo para tignan at pakinggan yung magiging design ng kanilang dream house. Sobrang sarap nga sa pakiramdam na meron kang isang miyembro sa pamilya na magpapatayo na sila ng kanilang dream house. At pagdating nga ng tamang panahon ay tayo naman itong magpapatayo na ng ating dream house. Sa mga hindi nga pala nakakaalam ay siya nga pala yung kontraktor. Habang pinapakita nga ni kontraktor yung design sa aking pudrang at sa father ni Bayaw Kevin ay napag-isip-isip namin gumala muna. Kaya ayan, gagala muna yung mga tao sa Salvador. Habang naglalakad nga tayo ay meron akong nakagilap na sobrang gwapo. Bali dalawa nga silang heartthrobs ng Salvador. At habang naglalakad nga kami ay may humahabol dahil gusto din daw sumama ng aking mudrang dahil wala daw siyang ginagawa doon. At dito nga pala kami pupunta sa may malawak na pispan at meron din siyang rantay sa gitna. Dahil sinabi nga ng aking kapatid at ang aking pinsan na maganda daw dito. Dahil dito daw sila nag-iigib nung nagpapapalok sila ng tubig. At kwento-kwento ng mga tao dito ay meron daw ditong napakalaking buhaya. At hindi lang daw buhaya dahil meron din daw ditong napakalaking ahas. Kaya hindi na rin kami masyado nagtakal dahil baka lumabas yung mga buhaya at ahas dito. Marami pa naman kaming mga kasamang bata. At habang busy nga kami sa pagbibideo at pagpipicture taking ay may nahulog naman dito. Dahil nag-aasaran nga itong dalawa na to na ginugungun yung kahoy kaya ayan nahulog na nga yung isa. At nung papunta nga kami dito ay kaliligo lang niya at ayan nahulog na naman siya. At pinaahon na nga rin pala namin dahil baka lumabas yung buhaya. At nung makaahon na nga siya ay dali-dali na kaming umalis na baka makaramdam yung buhaya. At kung bakit kaya nung pababa kami ay napakadali lang. At ngayong paakyat naman ay sobrang napakasakit sa paa. At nung malapit na kami ay meron na pala silang nailagay na tarpaulin. At itong picture na nasa tarpaulin nga pala ay ito pala yung dream house na ipapatayo nila. At nung nakita ko nga yung tarpaulin ay sobrang kumabog yung aking dibdib dahil tuloy-tuloy na talaga yung pagpapatayo ng kanilang dream house. Dahil hindi nga ako halos makapaniwala na makapagpapatayo na sila ng kanilang dream house. Dahil parang kailan lang nung nag-aamlid yung agong ng aking kapatid. Ngayon ay magpapatayo na sila ng kanilang pinapangarap na bahay. At ayan, nagchap-chap na nga rin pala sila ng lechon dahil malapit na daw yung mga engineer. At nakalipas nga ng ilang minuto ay andyan na nga talaga yung mga engineer. At ayan, agad-agad naman nilang binigay yung mga gamit na gagamitin nila sa paghuhukay sa dream house ng aking kapatid at ng aking bayaw. At syempre gagamitin na rin pala ito sa pag-picture taking. Dahil wala nga yung aking kapatid at ang aking bayaw kaya yung magulang na lang namin at magulang ni Bayaw Kevin ang naging proxy sa paghukay ng kanilang dream house. At syempre hindi naman mawawala yung kanilang panganay na anak. Syempre isa rin siya sa maghukay ng kanilang dream house. At ilang beses nga rin pala nila sinabi na napaka-cute daw ni Sofia. At makikita nga namin sa mukha ni Sofia ay sobrang napakasaya niya at talagang hindi niya mapigilan yung kanyang ngiti. At makikita mo talaga na sobrang na-excite na rin siya sa kanilang dream house. At pati nga talaga itong bata na ito ay nakipaghukay na. At talagang gold pa talaga yung mga palang ginamit nila sa paghuhukay. Kaya sinabi ko nang tapos na nga sila naghukay at kung pwede ay sa akin na lang yung isa para maisalda ko na. Syempre hindi naman kami magpapahuli ng aking bebe sa pagpapapicture.
At syempre dapat kasama rin si Sofia dahil kami ngayon nag-aalaga ng kanilang anak. At talagang napaka-bless namin nung dumating sa buhay namin si Sofia. Dahil para na nga rin pala namin siyang anak. Sa mga oras nga na ito ay sobrang nahihiya ako dahil yung mga engineer yung napipicture sa amin. At nung hinatid na nga nung kapatid ko yung mga kamag-anak namin sa Kabaton ay sakto namang dumating na yung mga engineer. Kaya mapapansin ninyo na wala sila sa mga video nung meron yung mga engineer. Kaya nag-picture taking na lang kami nung meron na nga sila. At syempre hindi rin magpapatalo yung mga engineer, contractor, foreman at architect ng Salvador. Nung okay na nga ang lahat at gumagabi na nga rin kaya simulan ng tagayan. Kayo subukan niyo naman ko ngayon. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Tao po, nagtatubakal sa loob ng malaking bayan, malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga batay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami yung nakabaro. Lumakas man ng ulan, ewan ang butas sa kuko, mga plato, kutsara na hindi kilala ang tutong at tagalilisiputin ang gatas na nasa kahon, kahit na hindi basta sa lamay, sabi ang mo, ang sarap siguro marami sa bahay na ganyan, sabi ba nila ay dito mo rin matatagpuan ng tao na mamay-ari ng isang bubukan. Pinagagawan ka naman, di ko siya pinagkakawalan kung makikita man. Reason to build these old connectors, babe. At ayan, nung tapos na nga yung ragrag sa kagabi ay ayan, magbabaklas na naman kami. Pagkatapos nga namin magbaklas ay uuwi na naman kami sa Salvador. At nung pauwi na nga kami ay dumaan na rin kami sa pansitan para magpansit para naman matanggal yung aming mga hangover. At hanggang dito na nga lang itong vlog ko na ito, kaya ikaw na nagtapos na naman ng aking video. Salamat sa iyo. God bless you more. Bye bye.